Good evening, Royals International Empire. Be excited to witness and be inspired by the success journey of our newest car achiever, Coach Francis Bation. Kung nakaya niya, for sure, kayang-kaya mo din. And to introduce our host, nurse by profession, multi-millionaire and millionaire maker, global ambassador, car achiever, local and international trip qualifier, Easy Top 100, Project High, Top 3 2021, RIE co-founder. Help me welcome the Wolf of Easy, Mentor Binjun Bunagan. Yeah. Yeah. Thank you very much sa ating napakagaling na host. So wait lang. Yan. Thank you very much. Hinintay ko po yung music. Walang lumabas na music. So anyways, congratulations and thank you po sa ating host. Napakagaling mo na po talaga. And anyways, bago po tayo mag-start, okay lang po ba pa-comment kung saang lugar ka po ngayon para makita ko naman kung saan-saan tayo umabot para i-celebrate itong sobrang maganda at sobrang napaka-inspiring na kaganapan sa community natin today. So pa-comment po dyan kung saang lugar ka po ngayon. Yan. Alright. Oh, grabe. Dami na natin pala from dito sa Asia na part. Madami na tayong partners from Asia. Okay, so shout out naman po sa mga partners natin dyan na nasa Middle East. Oo, bulk po ng partners natin sa community is nasa Middle East. So kaway-kaway po dyan. Kumusta po kayo dyan sa Ramadan natin? Sa mga Muslim countries naman, kumusta po yung Ramadan natin dyan? Thank you very much kasi kahit alam namin sa community na busy po kayo. Marami pong trabaho, marami kayong ginagawa. Still, andito kayo, pinapanood nyo yung event natin tonight. Pero bago po ang lahat, okay lang po ba magpakilala po muna ako? Kasi alam ko maraming first-timer sa event natin tonight. So ako po pala si Mentor Binjun Bunagan. I've been doing the business for the past 10 years. Oo, isang dekada ko na pong ginagawa tong online platform natin na to. And I've been part of the Millionaire Circle for the past 8 years mahigit na. Oo, and Global Ambassador, co-founder po ako ng ating RIE community. And marami na po tayong natulungan dito sa community natin. And shout out din po, babatiin ko lang yung ating mga kapatid na council and ang ating founder, Mentor Tanya Morales. Thank you very much for giving me this opportunity to host a very memorable event. Oo. So, nung nasabi sa akin kanina na ikaw yung mag-host sa event na to, sobrang na-excite talaga ako kasi hindi niyo po ako nakikita nag-host sa mga members na po dito. Hindi po talaga ako nag-host. Pero, dahil itong taong tatawagin ko mamaya, sobrang special po yan. Oo, sobrang special po yan sa community. Kaya nung binigyan ako ng task, sinabihan ako na ikaw yung mag-host tonight, yes talaga yung sagot ko. Kasi sobrang deserve ng tao na to na para sa akin gusto ko ako talaga yung mag-host sa event. Kasi itong tao na to na pinakabagong resulta ng community natin yung kakausapin ko. Okay? So sa mga partners naman natin dyan, I know this is hindi to palagi natin ginagawa. So okay lang po ba? I-comment nyo po dyan kung ano yung pinakapangarap mong makuha this 2024. Kahit ano po yan, i-comment mo po dyan kung ano yung pinapangarap mong makuha this 2024. Wow, dito VIP, yung goal niya makuha. Yan. Yung iba naman dyan, kumusta naman po kayo sa mga gusto makuha? MC VIP, yan, mga VIP yung gusto talagang makuha this year sa karamihan ng mga members natin, yun talaga yung ginogol, magkaroon ng VIP. Yan, makapag for good. So mga partners natin na OFW, yun po talaga ang pinaka mission ng community is lalo-lalo na para sa mga OFWs, matulungan talaga kayo makapag for good dito sa Pilipinas. Yan. Yan, maging successful. Successful po sa alin, partner? Marami ka. Successful sa ganito, successful sa ganyan.
Right, puro VIP, car achiever, MC, VIP, condo. Wow, makapag for good. Sobra. Ang daganda talaga ng mga goals ng ating mga community partners, mga partners natin sa community. All right. So, are you excited? Alam ko sa mga nakakapanood na sa mga previous events, itong taong to na naririnig nyo ng mag-talk. Naririnig nyo na po siya mag-share, pero hindi nyo po talaga narinig yung kabuuan na story niya. Yung tipong bago mag-umpisa to nag-umpisa, ano yung ginawa niya, sino yung mga tumulong sa kanya, ano yung journey na tinahak niya. Hindi po nyo po yan alam ng buo. Kaya on this very night, yan po yung pag-uusapan natin. So alam ko, before this event ends, marami po sa inyo ang mai-inspire. Marami po sa inyo ang ma-open yung mind na pwede pala, kahit nasa ibang bansa ako, pwede palang tumulong ako sa family member ko, sa pamangkin ko, sa anak ko, sa pinsan ko, or kung sino man yan, pwede ko din pala siya tulungan para kumita ng malaki. Kasi this person, natatawagin ko right now, this person is product po siya ng Royals Academy. This person is sobrang nakaka-inspire na tao kasi etong taong na to, pamangkin po to ng OFW. Pamangkin po to ng OFW. And bago siya pumasok sa community, may sounds. Bago siya pumasok sa Royals Academy, nagtrabaho din po to sa Jollibee. Nag-Jollibee crew din to, nag-call center agent, and ang pinaka-memorable daw sa kanyang naging trabaho is nag-construction worker din po tong taong to. So, sa dami-dami na nang nagawa niya, bago siya pumasok sa community, sobrang nakaka-inspire talaga na right now, isa na siya sa naging successful sa community natin. And take note, this person po, Millionaires Circle na po, or part na po ng Millionaires Club ng community, ng platform po natin. And sobrang inspiring po, pero hindi ko na papahabain yung pagpapakilala sa kanya kasi siya naman po yung magkukwento niyan. So okay lang po ba na kahit andyan ka po sa ibang bansa, andyan ka po sa inyo, nanonood, nasa cellphone mo lang to nakikita, nasa laptop, sa iPad, sa gadget mo lang to nakikita, okay lang po ba pag tinawag ko tong taong to? Okay lang po ba na palakpakan mo siya? Kasi itong tao na to, deserve niya talaga yung palakpak. Kasi itong tao na to, isa po siya sa nag-prove na kapag may pangarap ka, pag ginusto mo lang makuha yung mga pangarap mo, takinig ka lang sa mga taong nag-guide sa'yo, makukuha mo din yung mga pangarap mo. So guys, please help me welcome isa sa idol ng karamihan ngayon na nagti-trending overnight. Iburuin nyo, nag-trending to overnight. Please help me welcome Coach Francis Bation, Coach FFS. Yes, thank you so much. Coach FLB, kumusta dyan? Yan. Okay na okay po. Medyo kinakabahan, mentor. Alright. Ako din, kinakabahan ako sa iyo eh. Baka pag umpisa pa lang, umiiyak ka na, Coach Francis. Ay, hindi po. Hindi po. Anyways, Coach Francis, bago po tayo magtuloy-tuloy, kumusta ka naman ngayong araw na to? Hindi pa makamove on eh. Ano pangarap kong magkaroon ng at least 'di ba dito sa hub magkaroon ng kotse sa garage, 'di ba? Paglabas binababa ko, tinitingnan, umaga hindi pa talaga makaka-move on. Nandun pa yung kilig, nandun pa yung um, nakaka-excite, 'di ba? At the same time kinakabahan. And natuto ng mag-drive. Ayan. And mentor, gusto ko lang pong pasalamatan ka kasi yun nga, sabi mo nga kanina, iba hindi tayo sanay na nakikita si mentor
Binjo na nag-host. And nagpapasalamat ako kasi malaking privilege po ito para sa akin kasi 'di ba, isa sa magaling and top earner po sa buong company po natin, yung mismong nagpakilala sa akin. And of course, sa buong community po natin, ayan, shout out po sa founder po natin, Mentor Tanya Morales, sa lahat ng mga councils, and syempre sa aking mentor. Thank you so much po, 'di ba, sa pagdala at pagbitbit sa akin dito sa community na to. Ayan, comments. Yan. So, wait lang po ah. Coach Francis, bago po tayo magtuloy-tuloy, marami dito na first time ka lang marinig, first time ka lang din nakita on cam. Okay lang ba magpakilala ka konti kung ano ba yung family background? Anong klaseng buhay ba meron ka bago ka nag-umpisa dito? Ano work mo? Anong work ng parents mo? Ilan kayong magkakapatid? So ako kasi gusto kong mag-marites ngayon eh. Gusto ko malaman yung buhay mo talaga, Coach Francis. Yes po, mentor. And okay lang po ba, Mens? Meron lang akong i-share na slides. Yes, okay na okay yan. Yan, sige. Meron lang akong i-share na slides para at least meron kayong may view kayo kung sino nga ba sino nga ba ako, 'di ba, nung nag-uumpisa ako dito sa negosyo natin. And wait lang. Ayan. So, paki-comment naman ng number 1 kung at least kung meron na po kayong slides po na nakikita. Number 1, ayan. Ayan, meron na po tayong slides na nakikita. Ayan. So, ayan po ako dati. 'Di ba? Dati po akong construction worker. Dati po akong factory worker. Grabe, worker. Ayan. Dating service crew sa Jollibee. Ayan po ako. 'Di ba? Nag-call center agent din po ako. Pero gusto kong ipakita talaga sa inyo kung sino ako dati. Ayan. 'Di ba? So, pogi. Dati pa lang pogi na tayo. 'Di ba? Ayan. So, yan po ako, isang empleyado na nagtatrabaho 8 hours to 12 hours per day, 'di ba? Syempre may day off, pero pag kailangan mong mag-overtime, kailangan eh. Kasi kahit na gaano natin kasipag, kung magkano yung sinasahod, 'di ba? Kung magkano yung nasa kontrata, yun lang talaga yung binibigay sa atin ng company. Tama? And of course, sasagutin ko din yung tanong ni Mentor Binjun kanina. Yung mama ko, trabaho po ng mama ko na sa bahay lang po. So, isa po siyang housewife, 'di ba? So nag-aalaga po sa amin. And yung papa ko po is driver po. Right now, nagtatrabaho pa rin yung papa ko. Nagtatrabaho siya sa isang construction company. So driver po siya doon. So, ayun. Yung pamilya ko po, background po ng pamilya, sakto lang. 'Di ba? Kaya po ako nagsipag kasi gusto kong maihahon sa kahirapan yung pamilya ko, lalong-lalo na yung parents ko kasi talagang nakikita ng aking dalawang mga mata yung sakripisyo na binigay po nila sa amin, magkakapatid, kasi 5 po kami. Ako po yung panganay, kaya maaga po akong natutong magtrabaho. 18 years old pa lang ako, nag-umpisa na po ako magtrabaho. Nag-umpisa na po ako umalis sa amin para pumunta ng ibang lugar. So ako po ay galing pong Mindanao. Ayan, so sa mga taga Mindanao diha, okay, maayong gabi po. Maayong gabi sa inyong tanan. Part sa amin, Mulabi. Okay, Mulabi, Municipality of Mulabi po yung sa amin, lugar namin. Party po siya ng Pagadian City. Okay, and talagang 18 years old pa lang umalis ng Mindanao para pumunta ng Cebu. So doon ako mag-isa, 'di ba? Doon ako nag-umpisa magtrabaho na sarili ko lang talaga yung inaasahan ko. 'Di ba? Kaya po ako nagsipag.
Kaya po ako talagang nagsipag na todo, nagtrabaho ng maraming trabaho. Kasi yun po, ang na-witness ko po ng nasaksihan ko yung pamilya natin, pamilya ko na nagtatalo, 'di ba? Kasi kulang yung sahod ng papa ko, may mga bayarin, 5 po kami, 'di ba? Sino po yung nakaka-relate po diyan? Nakaka-relate po ba kayo sa akin? Kung ikaw, magkasing edad po tayo, may parents ka, alam ko na makaka-relate ka. Nasaksihan ko na nagtatalo, nag-aaway dahil sa pera, and nasaksihan ko din na yung mama ko umalis sa amin. 'Di ba? Naglayas. Okay, di ko alam bakit kasi bata pa ako that time dahil sa siguro kakulangan. And pumunta ng Manila yung mama ko para magtrabaho. 'Di ba? Nagkaroon ako ng sama ng loob kaya sa mga OFW po dito, alam ko makaka-relate po kayo. Napapansin po ninyo malayo yung loob ng mga anak mo sa'yo. Kasi siguro hindi mo din sila masisisi. Bakit? Kasi malayo ka sa kanila. Walang mama na nag-aalaga, walang mama na pag may sakit sila, inaalagaan sila. 'Di ba? Ganun ako eh. Di ko kasi alam bakit umalis yung mama ko. And siguro di din nila alam ng mga anak mo bakit mo kailangang mag-ibang bansa. Kasi wala pa talagang tamang nasa tamang isip, 'di ba? Gano'n ako. And malaki na ako. Malaki na ako, college na ako. I think nasa 21 na ako nung na-realize ko na kaya pala umalis yung mama ko para po sa amin. Para may tawid, para may makain, para po may pangbayad sa eskwelahan. 'Di ba? And nung lumalaki na ako, sabi ko sa sarili ko, napaka sama kong anak. Kasi gano'n yung trato ko sa mama ko, 'di ba? So, kaya nag-promise ako sa sarili ko na lahat ng ginagawa ko para talaga sa mama, para talaga sa papa, para talaga sa pamilya ko, 'di ba? So, 'yan po ako. Ayan, 'yun po, mentor. So, at least nagkaroon kayo ng ideas saan ako galing. Ayan. Yan, Coach Franz. Sobrang nakaka-touch naman yung na-share mo sa amin. So, pa-spotlight lang po ako ulit. Yan. Okay. So, sobrang nakaka-touch naman yung background mo. Sobrang, alam ko marami po dito sa event natin right now yung makaka-relate. So, yung biruin mo yung bata ka pa lang na namulat ka na kailangan mo talagang maghanap na ng pera para sa mga kapatid mo, para sa family mo. And I know for sure, yan po yung naging reason kung bakit ganyan si Coach Francis. Kasi naniniwala ako, you are who you are right now dahil sa mga pinagdaanan mo nung kabataan mo pa. So yun po yung naghubog sa'yo. And marami sa atin na nagagalit sa parents kasi nangyari to, ginawa nila to nung kabataan nila, pero hindi nila nare-realize na yun sitwasyon na yun yung reason kung bakit malakas ang loob nila ngayon. Lalo na katulad mo, yun yung reason kung bakit naglakas ka ng loob. So Coach Francis from Molave, di ba Molave is in Mindanao, tama? Yes po, mentor. Molave, Mojave. Molavi po, Molavi. Molave, oo. From Molave, ano yung pinaka-reason mo kung bakit ka napunta sa Cebu? Kasi alam ko, nakilala kita dahil sa Cebu ka na nun eh. Yes, Bakit hindi na lang sa inyo or sa Mindanao or malapit sa inyo ka nagtrabaho? Bakit dumayo ka pa sa ibang lugar? Para magtrabaho. First time ko itong isi-share mentor dito. Di ba? First time ko to isi-share. Nagtrabaho ako sa Dipolog Men's, parte pa rin ng Mindanao, construction worker. Doon ako na construction worker sa Dipolog City. And wala naman akong bisyo, pero yung mga binata doon sa amin. Kumbaga, kasi damay-damay, 'di ba?
So, nagkaroon ako ng takot, baka madamay ako kasi talamak yung ano doon, 'di ba? Yung Tipolog, oo. pinagbawal na ano gamot, 'di ba? So, natatakot ako, 'di ba? And gusto ko na din talagang tumigil sa pagiging um, construction worker. Sakto, na-align din kasi gusto ko ding makapag-aral, bumalik sa pag-aaral. So nag-decide ako sa Cebu ako mag-aaral and tumigil sa trabaho sa pagiging construction worker. Pero takot talaga ako. Kasi ako talaga pinalaki ako ng maayos, 'di ba? And ano sabi nga nila, ano, babae ka ba? Bakit nasa bahay ka lang? Bakit ganito, ganyan, di ba? Inaalagaan mo yung ibang mga barkada, di ba? Ganon, pag, ano di ba? Mga astig, mga ganon, di ba? So, pero, takot ako, di ba? So, sabi ko, alis ako dito, kumbaga lakasan ng loob, and bahala na, punta ako ng Cebu, and sakto kasi nandun naman yung kapatid ng papa ko. So doon ako nagstay sa kanila. So, Coach Franz, nung dumating ka ng Cebu, ang reason mo kasi mag-aaral ka, nakapag-aral ka ba? Hindi po, mens. Hindi po ako agad nakapag-aral. Kasi ano kinakabisado ko pa yung Cebu. Hindi po agad talaga. So, nagtrabaho sa tito ko kasi distributor siya ng parang woodcraft ba, gagawa ng kutsara, na kahoy, mga ganito, ganyan, pang-import. So doon ako nagstay muna sa kanya. 'Di ba? 1 year din. 1 year din ako nagstay. Ganon, mens. Okay. So, technically, ang plano mo talaga is mag-aral ka after construction worker. Tapos yun, hindi nga natuloy, nagtrabaho ka na lang muna sa tito mo. Oo. Yes po, mens. So, ilang taon ka nun, Coach Franz? Um, mag to 20 kung hindi ako nagkakamali, mens. Mga ganun. 19. 19 to be exact. 19 years old. Okay, sige. So, nandun ka na sa Cebu, nakapagtrabaho ka, nag-call center, nag-Jollibee crew. So, paano mo nakilala yung ano natin, yung community natin, yung business natin? Ayun. So actually, mens, siguro pa 20 na ako that time. Nag-decide po ako, mentor, na magtrabaho sa Jollibee. Oo. Kasi di ko kinaya yung alikabok. Pumapasok sa ilong kahit doble-doble yung mask ko, di ba? Pumapasok sa tenga, di ba? Sa mata, di ba? Sa ilong. So, nag-decide ako na mag-apply as service crew. Doon ako naging service crew. And meron akong crewmate kasama sa trabaho sa pagiging service crew, and siya yung nakapag-invite sa akin. So bali napresentahan niya ako, ganito ganyan, paano kumita. Pero hindi ko sineryoso yung sinasabi niya. Oo, hindi ko sineryoso. 'Di ba? Lumipas yung 5 taon, doon ko na-realize na hindi pala madali yung pagtatrabaho. Tapos binalikan ko 'yon. Oo, binalikan ko, nag-inquire ako agad, ako mismo yung nag-message sa kanya. And yun, to cut the long story short, mens, nakapag-umpisa po ako. Finally, kasi yung pinaka tumatak sa akin kasi yung sabi-sabi ng mga kakilala ko, sabi-sabi ng mga kasama ko sa trabaho, baka masayang lang yung pera mo, baka scam po yan. 'Di ba? Sa papaniwala ko sa kanila, sila yung pinapakinggan ko, 5 taon mahigit yung nasayang. 'Di ba? Yeah. Nasayang. Na sana, dapat sayang Dapat bata akong naging milyonaryo. 'Di ba? Bata akong nagkaroon ng sasakyan. Pero ganun 'di ba? Ganun yung buhay. Pero at least bumalik ako. 'Di ba? And right now, ayun na. Yun, mens. Oo, so actually maraming nakaka-relate niyan sa'yo nanonood right now, yung pakikinig sa advice ng ibang tao na hindi naman din maganda yung buhay.
Kaya yung nangyayari sa'yo is hindi din maganda yung buhay. Which is ano yan, pandemic yan eh. Pandemic yan sa mundong to na maraming lahat tayo may pangarap. Lahat tayo gusto natin makuha yung pangarap natin. Lahat tayo nabuhay sa mundong to kasi may mga pangarap tayo at meron tayong ginugol na mangyari sa atin. Yun nga lang, yung mga taong sinasabayan natin, yung mga taong pinakikinggan natin, yung mga taong nagbibigay sa atin ng advice, is ang nangyayari pa, yung mga nag-fail pa na tao. Yes. Oo. And kaya siguro dumabot ka din sa 5 taon bago ka naniwala at nag-inquire ulit sa kaibigan mo. So, anyways, Coach Franz, since pumasok ka na sa community, naging part ka na ng business natin, ano yung reason mo na nag-decide ka talagang pumasok sa Royals Academy? Seryosohin na talaga yung business kasi nag-umpisa ka, hindi ka naman full-time nag-part-time ka. Yes. So Tama. bakit, ano yung pinaka-reason mo bakit mo sineryoso at pumasok ka na talaga sa Royals Academy as a full-time coach? Yes po, mentor. Thank you so much. Yun po, Mens, tama ka, nag-umpisa po ako na part-time. Oo, nag-umpisa po ako na part-time lang, umaattend sa event. May trabaho pa ako that time. And siguro yung nagpa-push talaga sa akin, mentor, is doon sa trabaho, okay naman. Pero yung iniisip ko talaga, mentor, is yung papaano na lang kung may pamilya na ako. Kung ngayon, ipit, di ba? Kung ngayon, marami pang, syempre, tinatawid. Payslip, kasi payslip yung tawag eh. Payslip, tapos edad lang yung naiipon ko. Tinitingnan ko din, mentor, yung mga taong mas nauna sa akin. Di ba? Parang wala lang kilig eh. Walang ganun yung ramdam ko eh. Parang trabaho. Parang robot na lang ako. Sa madaling salita, robot. Di ba? Gising, ligo, kain, tapos diretso trabaho. Tapos, after nan, inuman, tapos uwi. Di ba? Tulog, gising. Parang ganun. After, parang ganun, mentor. Parang wala na akong nararamdaman. Di ba? Wala na po akong nararamdaman that time. Kaya, nag-decide po ako na i-full time yung negosyo and pumasok sa Royals Academy. Kasi bakit? Nag-attend ako ng Zoom. Na-inspire ako. Pero hanggang inspire lang. 'Di ba? Hanggang na-motivate lang ako. Yung pinakagusto ko kasi is yung resulta. 'Di ba? So, kung mananatili akong magtatrabaho, na-inspire ako, nagustuhan ko, wow, ang ganda, gusto ko din ganyan. Pero hanggang doon lang. So, nagdesisyon ako, buo yung ginawa kong desisyon na pumasok, mag-resign, immediate talaga, resignation, kasi buo na yung loob ko, buo na yung desisyon ko, nag-resign immediately, tapos nag-full time. 'Di ba? Nag-full time. And nagstay pa ako that time sa Cebu eh, 1 buwan. Pero ano pa rin, ganun talaga eh. And nag-chat ako kay Mentor Vince, ganito, may mga tanong ako sa kanya, papaano ganito sa Royals Academy. So, sabi niya, punta ka dito Manila, and wala po akong ibang rason. Kumbaga, sabi niya, mag-book ka ng ganito, ganyan, pakita mo sa akin yung pinakamalapit na date. So, nag-book ako agad. Kasi ito na yung pagkakataon ko na makasama ko yung mga mentor, di ba? Excited pa ako, sa Zoom ko lang nakikita, pero makikita ko na talaga sa personal. Ayun, yung mga coaches, ayan. So, to cut the long story short, nag-full time ako and napunta ako dito sa Royals Academy na walang malaking pera na bit-bit. Siguro, mga nasa 3K lang yung pera ko. Di ba? Kumbaga, bahala na. Kung ano man yung mangyari sa akin doon sa Manila, bahala na. Di ba? Kasi, syempre, may tiwala na din ako sa sarili ko. And, may ano na din, kasi pumunta ako dito, 25, magto-26 years old na ako. Malaki na ako eh. Di ba? So, yun po, mens. Yun po yung story
bakit ako napunta dito sa Royals Academy. Oo, grabe no, coach. Ulitin ko lang. Yung sinabi mo pumunta ka ng Metro Manila, 3,000 lang yung more or less 3,000 lang yung pera mo. And after a Yes, few months, grabe, imaginein mo nag-Millionaires Club ka. Ngayon may result na ano talaga, nahahawakan, napapaikot, di ba? Na tumutunog, di ba? Na malamig sa mukha. So, grabe, isa talaga yan sa pinaka sobrang gusto ko na reason kung bakit gusto namin tumulong talaga sa Royals Academy. Kasi yung mga ganitong klaseng story na from 3,000 to million, di ba? So anyways, Coach Francis, ayun, ano na tayo, nasa academy ka na. Ano yung pinaka natutunan mo sa academy hanggang ngayon na sinasabuhay mo? I mean, ano yung lesson na pinaka natutunan mo dito sa Royals Academy na up until now, sinasabuhay mo pa? Marami. Pero ang pinakaano ko lang talaga, Mens, is yung matutong mapagkumbaba, makisama, 'di ba? At respeto sa tumutulong. Yun yung ah, hanggang ngayon dinadala ko. Palagi ako nire-remind ni mentor, paa palagi sa lupa. 'Di ba? Paa palagi sa lupa, Francis. Yung resulta, material or nandyan yan, pero wag mong hayaan na lumaki yung ulo mo. 'Di ba? So, yan yung pinakahawakan ko, humility, yung matutong mapagkumbaba, respeto sa mentors, sa lahat ng tao na nakapaligid sa akin. Yun yung nagbibigay siguro sa akin bakit ako mas natuto ng mabilis mentor. Kasi willing po akong makinig sa mga payo, sa mga mentors. And siguro naging responsible ako, pero hindi yun agad-agad. 'Di ba? Kumbaga step by step tinuruan ako paano maging responsable sa buhay, hanggang hanggang ngayon nadadala ko po siya. Dahil po yan sa pakikinig, dahil po naging open po yung puso ko at utak ko sa mga tinuturo ng mga mentors. Yan po yung pinapasalamatan ko, mentor, kung papaano ako nahulma. 'Di ba? Kasi kung dati nagbibisyo ako, pagkatapos ng trabaho, umiinom, 'di ba, mga ganon. Pero ngayon, proud ako sabihin na naging tamang tao ako dito sa Royals Academy. Naging maayos na tao po ako dito sa Royals Academy. 'Di ba? Alam mo 'yon, 'di ba? Nagsisimba, ang daming nagbago. Naging mabait. Ayun, 'di ba? Naging mabait, naging magalang, may respeto hindi lang sa mentors, diyan, siyempre sa pamilya ko, 'di ba, sa mga relatives ko. Ganun, miss, ang daming nagbago. Ayun. Nag-gets mo ba ng mga viewers natin? Yes. Yes, naano ako sa pagsisimba. Coach Francis, ano tawag dito? Alam ko marami ka pang natutunan during your time dito sa Royals Academy. And I know for sure marami ka pang gustong sabihin sana. Yun nga lang, ano tawag dito, sa sobrang dami baka hindi tayo matapos. So anyways, Coach Francis, meron kaming hinandang video sa iyo. Oo, meron kang mga kasamahan sa community natin na meron silang message para sa iyo. So dito, Coach Franz, pakinggan mo muna yung message ng mga kasabayan mo dito sa community natin, yung parang sabay lang din kayo yung batch na pumasok dito sa Royals Academy. So ready na po ba yung video natin sa Yan, man. Hello Coach Franz, so by the way, congratulations sa first car mo. Grabe, dati pinag-usapan lang natin yung first car and right now, it turns into reality na. Nakakatawa lang, and Coach Franz, I'm so proud of you sa lahat ng achievement mo. Especially dati, nakita ko na din talaga na napaka-responsible mo sa lahat ng bagay. That's why, kung ano yung result na meron ka right now, sobrang deserve mo yan. And sobrang nakakatawa lang kasi yung mga dating pinapangarap lang natin, di ba?
ngayon is unti-unti na siya naging reality. So ngayon pa lang Coach Franz, diba, I'm looking forward kasi maglalabas na rin ako ng first car ko. So marami pa tayong pagsasamahan sa negosyo natin and congratulations sa first car mo. Diba, grabe. So, napaka lang, Coach Francis, para sa akin na i-congrats ka. Kasi syempre, isa din ako sa mga hinandle mo before nung naging HL ka. And ano ko lang, naisip ko lang that time na grabe no, yung blessing, ibubuhos talaga sa'yo pag deserve na deserve mo talaga. And grabe, Coach Francis, congratulations kasi ngayon pa lang, 'di ba? Alam ko na hindi lang 'yon yung deserve mo na result kasi for sure sa lahat ng mga napag-usapan natin, kaming mga MCs, 'di ba? Kami as co-MCs mo, 'di ba? More on pa yung magiging resulta mo. For sure, coach, 'di ba? Kami dalawa ni Coach Nico, 'di ba? Na napag-usapan din natin, 'di ba? Regarding sa pagpapalabas ng car. Hindi ko talaga nauna. Diba? Congratulations. Sure kami, Coach. Kami naman yung susunod. Yes. Diba? Sa hakbang mo na yan. Congratulations once Yes, again, congrats, Coach Francis. Yes. Yan. Biro, Thank you. yung mga ano Thank you, mo, Coach Nico. mga Coach Zai. Makasabayan. mga kasabayan mo sa community natin, ano kayo, mga pumasok during the pandemic. So, Coach Franz, anong masasabi mo sa message ng mga kabatch mo dito sa community natin? Ayan, Mens. May hinanda pala sila. Kaya pala, kinuha ni Nico yung cellphone ko kasi hindi ko alam bakit, no? Pero, ayun, salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa totoo lang, marami din ako natutunan sa inyo. 'Di ba? Bakit ako nandito? Yun din yung naghulma sa akin bakit ako ganito. 'Di ba? And so ano, habang kumakain tayo dati, pinag-uusapan natin yung pangarap. Mga kotse, anong klaseng kotse, ganito, ganyan. Nauna lang ako. Kasi bakit? Nauna lang ako at alam ko na kayo na at kayo na at kayo na yung susunod. 'Di ba? And talagang sa inyo ko nakita yung tipong walang walang quit na nasa bokabularyo. Sa inyo ko nakita yung wala lang balikan. Kaya nagdesisyon din ako na walang balikan, ganon, 'di ba? Uuwi ako sa amin na mayaman na ako. And dream come true talaga, 'di ba? Dahil dito sa community natin, habang kumakain kami niyan, ganito, ganyan, nag-uusap. Ang sarap pag-usapan yung pangarap. And malapit na, 'di ba? Malapit na tayong habang namamasyal na naka-convoy, tama ba? 'Di ba? Nagsunod-sunod yung mga sasakyan natin. Ayun, claim na natin and thank you so much sa inyong dalawa. Maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you so much and marami pa tayong pagsasamahan. Matagal-tagal na din tayo nagsama Almost 3 years na din. 'Di ba? Yung relasyon natin talagang talagang sobrang sobrang dikit na, sobrang kapit na talaga. And na-inspire din po ako sa inyo. 'Di ba? Kaya excited ako sa mga magiging resulta pa natin dito. Basta tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang. Head on, walang atrasan. Patay kung patay. Sabi nga nila. So, yun po, Winter. Thank you so much, Coach Nico, Coach Laila. I love you. Yeah. Actually, sobrang nakaka-proud kayo, no, na hindi naman kayo sabay-sabay pumasok, pero yun nga, batch kayo, magkasunod lang yung pagpasok nyo. And sobrang talaga, this is the reason why sobrang amazed ako sa Royals Academy kasi kayo yung nasa loob ng academy, tayong nasa loob ng academy, kayo na Hubbers, is nakikita nyo kasi yung from zero to achievement. Yes. Mga kasama nyo na nag-umpisa lang kayo na sobrang hindi nga kayo nang makapagsalita. 'Di ba? Hindi nga kayo masyadong nagsasalita hanggang nagsasabay na kumain, natuto ng ganito ganyan. And right now, after a few years, after a few months doing the business, magkaka-result na. So, it only shows na
kung ano man yung ginagawa mo right now, kailangan mo lang ituloy-tuloy, panghawakan mo lang yung desisyon mo. Yun nga sabi mo, walang balikan. Hindi babalik sa amin ng hindi successful. Yes po, And Mentor. right now, sobrang nakaka-proud kasi part ng pangarap mo nakuha mo na. Yung mga gusto yung mga inaasam-asam mo nung nag-uumpisa ka, nakuha mo na. So anyways, Coach Francis, pumasok ka sa Royals Academy mag-isa. Yes po. Tama? Yes po. Oo. So ngayon naman, dumating sa time right now na ikaw naman yung nagpapapasok sa Royals Academy. Ikaw naman yung mga nag-encourage ng mga kabataan, anak, pamangkin ng OFW or OFW na nakausap mo, naging leader mo na punta dito sa Royals Academy. So, tawag dito, bago natin i-continue 'yun. Ano yung feeling na from enrollee to nagpapa-enroll ka na? Tama na magkakaroon ka na ng sarili mong enrollee sa academy. So, ano yung pakiramdam ng ganon? Sobrang sarap, 'di ba? Parang ramdam ko din yung mga nararamdaman po ninyo, Mentor. 'Di ba? Sobrang sarap tumulong, lalong-lalo na yung tinulungan mo. Unti-unti nagkaroon ng resulta, kumikita, 'di ba? And gusto ko din yung mga pinapapasok ko, Mentor, katulad ko din, unti-unting matutupad yung mga pangarap. 'Di ba? And nakaka-proud, 'di ba? Kung anong pakiramdam niyo po right now, Mentor, yun po yung nararamdaman ko. Yung tipong pag pumasok siya, na-visualize mo na eh. Kapag tumuloy-tuloy lang tong batang to, sobrang ganda yung mga naghihintay sa kanya dito sa Royals Academy. Tama. So anyways, Coach Franz, tawag dito, meron na naman tayong mag-share. Meron na naman tayong video na inihanda para sa iyo. Sa mga mo naman to, sa mga leaders mo under Royals Academy. So meron silang hinandang video naman para sa iyo. Oo, so pa-play po ng video po natin. Congratulations, Coach Francis. Grabe, sobrang saya ko, 'di ba? Kasi yung isa sa pangarap mo, 'di ba, na magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. And right now, 'di ba, nakuha mo na siya. And grabe, natatandaan ko pa yung unang araw, 'di ba, na sinundo mo ako doon sa turbina. Grabe, dala-dala mo pa yung mga gamit ko at the same time, 'di ba? Sumakay pa tayo ng jeep para papunta ng hub. And grabe, thank you so much po, Coach Francis, 'di ba? Umpisa up until now, 'di ba? Grabe sa yung pag-guide mo sa akin na nagkakaroon na din talaga ng resulta. And ako, Coach Francis, 'di ba, excited na din talaga ako, 'di ba? Na ako naman yung next na magpapalabas ng aking first car. Yes, ayun. Hi up! Congratulations, 'di ba? Talagang nakaka-proud yung achievements na meron ka right now. Parang kailan lang, 'di ba, na pinag-uusapan natin nung time na nasa ibang bansa pa lang ako, talagang kinikwento mo lang every time na nagpapamiting ka sa mga OFW partners mo na soon maglalabas ka ng first car mo para yung mga uuwi for good, talagang ikaw mismo yung magsusundo. Kasi naalala ko din that time, di ba, nung sinundo nyo ako, talagang yun, naka-taxi, di ba? But right now, talagang mayroon ka ng first car. Congrats up! Talagang isa rin ako sa nakasubaybay sa'yo paano ka nag-uumpisa. Kahit nasa ibang bansa ako, talagang nakita din kita, di ba? Paano ka naandito right now sa sitwasyon mo. Kaya sobrang thank you kasi ginaguide mo kami ni Coach Jessica dito sa Royals Academy, 'di ba, na talagang nagkakaresulta din kami. 'Di ba, talaga yun, nag-enjoy din kasama ka. Kaya sobrang thank you up and napakaswerte po ng mga taong sasabay sa iyo kasi I know kung nagawa mo sa sarili mo, kung nagagawa mo sa amin, talagang magagawa mo din sa kanila. Kaya up, sobrang thank you po and more. I know nag-uumpisa ka pa lang, 'di ba, sa journey mo. And excited din ako, 'di ba? Kasi diba, isa na rin ako sa magiging first millionaire under sa'yo. Diba, parang kailan lang. So, thank you, Up, sa support. Sa guide mo palagi sa amin. So, yan. Thank you so much, Thank Up. you so And much, Coach congrats. Francis. Congrats! Yan. Yung mga makukulit pong leaders under our Royals Academy. So anyway, Coach Franz, meron pang isa na pahabol na naggumawa ng video para sa iyo. Oo. So ito, alam ko special to na tao kasi
ano to sa'yo eh. Kasangga kayo nito eh. Oo. So, ready na po ba yung video sa atin, Tek? Yan. Hello, Coach Francis. Ayan, so by the way, gusto mo na kitang i-congratulate, di ba, sa achievements mo ngayon. And grabe no, parang kailan lang, di ba, nung nag-start ka dito sa negosyo natin. And nakita ko talaga, di ba, yung magkasama tayo dun sa hub, nakita ko kung gaano ka talaga, syempre, kapursige na trabuhin yung pangarap mo. At the same time, grabe, sobrang sipag mo talaga. And, di ba, marami din akong natutunan sa'yo. And thank you so much. Kasi isa ka din sa, syempre, nag-guide din sa akin dito sa, syempre, community natin. And, grabe, sobrang excited ako sa mas marami pang achievements na makukuha mo dito sa negosyo natin, and mas maraming matutulungan and mapapawi for good. And excited ako kasi alam mo naman yung goals natin, di ba, na yun talaga yung sinusundan natin ngayon. And excited ako sa mas maganda pang mangyayari, di ba, sa sayo and syempre sa family mo din and sa buong community. And congratulations again, di ba, dati nagko-commute ka lang. Di ba, naalala ko pa dati, grabe no, commute lang dati, and right now, may sarili ka na talagang car, di ba, isa ka na sa, syempre, kumikita din ng malaki dito sa negosyo natin. And congratulations, I'm so happy sa achievements mo ngayon, and nakita ko talaga na, yun, nag-start sa, di ba, wala din, challenge ka din dati, but right now, ibang-iba ka na talaga. And thank you din, di ba, sa pag-guide mo sa akin, sa pag-care din, and syempre, sa love mo sa amin dito sa CEO community. And thank you sa lahat, and excited ako sa lahat pa ng mga achievements mo dito sa ating community, and congratulations again. And yun, let's do this, di ba, mas marami pa tayong matutulungan dito sa ating community. Yan. So, Coach Francis, sa love mo sa amin. Love mo, ha? Love. So anyways, Coach Franz, ano yung pakiramdam na marinig yung message na ni Coach Margie, ni Coach Jessica, and especially kay Coach Jenny Rose? Nakaka-overwhelming. Actually, di ko alam na gumagawa pala. Eh, nagtanong ako kay Mentor Ramon, yung flow ba same as usual, yung mag-share ako, di ba, may slides. Iba pala yung flow. Kaya pala wala akong question na natanggap or kung ano. So, yun, Mens, nakaka-overwhelm po. Thank you so much, Coach Margie, Coach Jessica, Coach Generous. Sila yung naka-witness, di ba? Tricycle, punta dito, van, papunta Ortigas. Sila talaga yung nakasaksi, 'di ba? Kung saan at papaano ako nag-umpisa. And right now, natupad yung isa sa major goal ko na magkaroon ng sariling sasakyan. Thank you so much. Pagtulungan natin. Tuloy-tuloy lang natin. Kasi gano'n naman talaga eh. Kailangan na natin ituloy-tuloy yung mga sinimula natin para sa mga pangarap natin. 'Di ba? Kasi kung anong nangyari sa akin, alam ko, 'di ba, sa mga nandito, alam ko na matutupad at matutupad din po 'yan. Kinikilig ako kasi bakit? Meron tayong sistema, meron tayong Royals Academy, may community tayo na nandyan na. Ikaw na lang yung kulang, tatrabahuin lang natin. Ayun, thank you so much once again, Coach Margie, Coach Jessica, Coach Generous. Yan, palakpakan naman natin. So anyways, Coach Franz, nabigla ka? Oo, ako nabigla din eh. So anyways, yan, aside from Coach Nico and Coach Zyla, yung mga nag-talk din kanina except kay Coach Jessica, sila din yung naka-witness sa'yo eh. Yes. Na nung nag-uumpisa ka pa lang. And yun yung pinaka, talagang sobrang nakakakilig na makikita mo na, parang sa school lang ba, no? Na nakikita mo yung mga kasama mo naging successful. So sobrang ganda talaga ng experience na yan. And thank you din sa mga nag-share natin, naggumawa ng video kanina. So anyway, Coach Franz, anong masasabi mo para sa mga kababayan nating OFW na may mga kapamilya, ano masasabi mo sa mga kababayan natin dito na may mga kapamilyang OFW o magulang na lumayo sa anak
pamilya para kumita? Anong masasabi mo para sa kanila? Ano yung pinakabaon mo sa journey mo right now na ikaw ano ka din pamangkin ka din ng OFW. Oo. So ano yung ano mo masasabi mo sa ganun? Yun. Ano lang, based sa experience ko, 'di ba? Sa mga nandito na may relatives ka na OFW, nakikinig ka sa event natin right now, ang kailangan lang natin gawin is magkaroon tayo ng lakas ng loob, 'di ba? Para sumubok sa isang opportunity na nandito na yung resulta 'Di ba? Dapat malakas ang loob, mag-decide kasi nandito na yung resulta at alam ko na kung ginawa mo or kung gagawin mo lang talaga, alam ko na kung anong nangyayari sa akin, sa amin, mangyayari din po yun sa'yo. And makakatulong ka pa sa mama mo, na lalong-lalo na nasa abroad. Oo. Kasi baka hindi nagsishare yung mama mo. Ako kasi halos araw-araw nagsishare sila, nagsisend sila ng picture ganito, ganyan, naglilinis, nagsishare na mahirap. Diba? Baka hindi na i-share sa inyo. Tama? Yung tita ko na lang, 27 years kung hindi ako nagkakamali sa abroad. And nakikita ko na hindi madali po yung trabaho sa abroad. Tama? Kaya kung ikaw gusto mong tulungan yung mama, papa mo, or relative mo, kamag-anak mo na OFW, mag-decide ka. Di ba? Pumasok ka dito sa Royals Academy kasi meron pong mag-guide sa'yo. And sa lahat ng mga OFW naman na gusto magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon nila, nandito ka na, itudo mo lang, makinig ka lang kasi yung kung saan pinagmamalaki ko siguro is yung marunong akong makinig at sumunod sa mga taong nagtuturo sa akin. Mentor, may mentor ka, may coach ka o yung taong nakilala mo, pinakinggan ko lang, sinunod ko lang, naging masunurin lang ako. Kasi alam na nila yung daan na dadaanan mo. 'Di ba? So, naano na nila, alam na nila kung ano yung buhay na para talaga sa'yo. Mas magpapabilis sa'yo. So, kung hindi ka pa nakapag-VIP accounts, kung ganito yung sabi ni mentor, ni coach, go for it, di ba? Gawin natin. Kasi yan din po yung ginawa ko. And, decision pa rin mentor. Kailangan pa rin magkaroon ng decision. Bottom line, kailangan mo lang magkaroon ng isang matapang na desisyon para makuha mo yung gusto mong makuha sa buhay mo. 'Di ba? And sa lahat ng mga empleyado na nandito, kung ikaw katulad ko na 6 years or mas matagal ka pa sa akin nagtatrabaho, ako na po yung nagsasabi po, sobrang ganda ng community natin, sobrang sarap ng company natin, 'di ba? And ayan, may nagsishare po. Ayan, sobrang ganda. Sobrang sarap. Subukan mo lang. Kasi paulit-ulit ko sasabihin kung ano nangyari sa akin, mangyayari din po talaga sa'yo. 'Di ba? So, yun po, mentor. Kailangan mo lang magdesisyon, isang matapang na desisyon. Yan lang po yung kailangan mong gawin ngayon para magtuloy-tuloy ka. Kasi yun po, doon po ako nag-umpisa. Yan. So, Coach Franz, alam ko yung malapit ka sa OFWs kasi may relative kang OFW, tama? So, I don't know if Marami. he's Oo, marami. I don't know if siya yung pinakaunang mong OFW na tinulungan. And actually, si Tita Gima meron siyang ginawang short message para sa'yo. And alam ko, sobrang close niyong dalawa kasi dati pa lang, palagi mong nababanggit, Tita Gima, Tita Gima, Tita Gima. And alam ko, malaki din yung factor niya, malaki din yung factor ni Tita Gima sa success mo right now. Oo. So actually, si Tita Gima may hinanda talaga siyang video para sa'yo. Hello Dong, good evening at saka sa lahat ng mga
nanonood ngayon. Magandang gabi. At proud na proud ako sa iyo, Dong. Kasi dati ka lang naghihingi sa akin ng pang-allowance, yung nag-aaral ka pa, nag-working ka. Hindi ko talaga yan makalimutan. At saka yung time na tumigil ka na sa pag-aral, nagtatrabaho ka ng construction, nag-service crew ka, at saka nag-call center ka, at saka doon, yung nakita mo yung online platform natin ngayon na ginagawa, at sabi mo sa akin na tita, titigil na ako sa trabaho kasi pupunta na ako ng Maynila, magfo-full time na ako, ifo-full time ko itong negosyo natin kasi dito ako yayaman, hindi ko yan makalimutan, dito ako yayaman, dito ako makabili ng kahit anong gusto ko. Nagtanong nga ako sa iyo na, sino bang tirahan mo doon sa Maynila? Na Maynila yan, nasabi mo, sila Mentor Benjon at saka sila Mentor Yuka. Sabi ko sa iyo nga, kilala mo ba yan sila? Sabi mo, opo tita, kilala ko. Sabi ko, sige Dong, mag-ingat ka. Hanggang ngayon dumating ang panahon na naging millionaire club ka na sa company at unti-unti mo nang nakuha yung mga pangarap mo. At ngayon, nakabili ka na ng bagong sasakyan mo. Grabe, proud na proud ako sa iyo, Dong. At congratulations. At ang mapapayo ko lang sa iyo na ituloy mo lang ang mga magandang gawain mo. At sa pagtulong ng yung mga natutulungan mo na ituloy mo, at saka marami ka pang matutulungan na kagaya kong OFW na makauwi naman na may malaking ipon, at saka ituloy mo din yung pag-respeto ng mga kasama mo sa mga taong naniniwala sa iyo. At lalo na kila Mentor Benjon, Mentor Yuka, na sila talaga ang nagagait sa iyo. At saka sabi mo nga sa akin na gusto ko talaga na magaya ako kila Mentor. At yun, naiyak ako. Ayun na lang, congratulations Dong, at God bless you always, at saka lahat ng mga kasama mo, at saka yun lang ang masasabi ko sa iyo. To God be the glory. Congratulations. Yan. Oh, so Coach Francis, alam ko talaga na since nung bata ka pa lang hanggang ngayon, andyan talaga si Tita Gima para sa iyo, na sumusuporta talaga. So, anong message mo din kay Tita Gima? Ayun. Talaga, Tita, maraming salamat sa suporta. Kasi si Tita yung pinakaunang nagtiwala sa akin. Member na yan dati sa AIM Global. Pero nagtiwala ulit siya sa akin. 'Di ba? At ayun, siya talaga yung isa sa pinaka-close ko, ayan, na tita, na palagi kami nag-uusap. Maraming salamat, Tita, sa lahat-lahat. Suporta, sa payo, 'di ba? And hindi ko po 'yan kakalimutan. And soon, 'di ba? Dapat for good ka na, 'di ba? And si Tita naka-VIP accounts na kasi 'yan eh. 'Di ba? And yun yung pinaka goal namin is makauwi talaga siya dito sa Pilipinas for good. Kasi sobrang tagal na din po sa abroad.
Sa dami. Actually, hindi lang po si Tita Gima yung OFW. Di ko alam, di ko mabilang. Kasi mga kapatid ng mama ko, nag-a-abroad din. 'Di ba? Siya yung pinaka sinuportahan ako. Kaya napaka-special na tao yan si Tita para sa akin. Um, Kahapon nag-usap na kami. 'Di ba? Nag-usap kami and umiiyak din yan. Naramdaman ko na sobrang proud niya. 'Di ba? May mga kasama siya. Pinapakilala niya ako sa kasama niya. Ito, yan. Proud na proud. Ramdam ko po yun. And thank you, Tita. Maraming salamat. Yung thank you, hindi po siya enough para pasalamatan ka. Alam mo kung ano ako sa'yo at alam mo din kung ano ka sa akin, Tita. Maraming salamat. I love you, Tita. Yes. Oo, congratulations din kay Tita for hitting the na-hit na niya yung VIP package niya. So anyways, Tita Gima, alam ko isa sa goal ni Coach Francis naman ngayon is mapa-for good ka dito sa Pilipinas. 'Di ba, Coach Franz? Yes po, mentor. Yan. So Coach Franz, anong masasabi mo? Ano yung masasabi mo ba na napapalaki na pinakamalaking factor na pinanindigan mo sa negosyo natin? Ano yung pinakamalaking factor na pinanindigan mo sa business natin kaya ka naging MC and car achiever? Ano yung pwede mo bang ma-share sa kanila ano talaga yung pinanindigan? Bakit ka nanindigan? And yun yung naging reason kung bakit ka naging car achiever, naging Millionaires Club. Okay lang ba i-share mo sa mga viewers natin yung realizations and learnings mo sa ganun? Ako men siguro sa sarili ko, naging responsible ako sa sarili kong mga desisyon. 'Di ba? Na yung tipong kahit pamilya or mama or papa man kita, 'di ba? Yung pinanindigan ko is desisyon ko, ako yung magdedesisyon. Walang sino mang makakapigil sa kung ano yung gusto ko. Basta alam ko na yun yung payo nila mentor at yun yung tama. 'Di ba? Yun yung pinanindigan ko sa ngayon. Actually, dati pa eh. Kasi sa membro ng pamilya ko, hindi naman po lahat talaga okay sa business na ginagawa ko. 'Di ba? Pero hindi ako nagpatalo, hindi ako nagpadala sa mga sabi-sabi nila. 'Di ba? Nanindigan ako na ito na yung magpapaasenso sa akin. 'Di ba? Kahit sino pa yan. And responsable, siguro meron akong ganito mentor na kahit ano mangyari, susundin ko kung ano yung halimbawa, naging responsable ako sa mga kailangan kong bayaran, mga ganon. Maaga akong natuto sa mga ganon. Naging responsible. Yun yung pinaka dinadala ko hanggang ngayon, mentor. Naging responsible ako. Kasi marami kasi dito na hindi nila pinanindigan kung ano yung gusto nila. Halimbawa, nakita nila yung business na to, nakita nila na dito na talaga makukuha yung mga pangarap nila. Pero dahil nakinig sila sa anak, sa asawa, diba, sa kapatid, na ganito ganyan, nadala sila. Ang tanong, saan na sila ngayon? Diba, mas lalong tumagal sa abroad, mas lalong tumagal sa pagtatrabaho. Pinaka sabi ng mama ko, na, kasi si mama, isa yan sa hindi nag-okay. Diba, nagtatrabaho na ako doon as call center agent, nagpapadala na ako ng pera, buwan-buwan. Diba, kasi mag-isa lang din naman ako, so saan pupunta yung pera? Papadala ganon. Nagsabi ako, ma, mag-join ako dito, AIM Global. Diba? Ano yan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Maraming sinasabi. Diba? Pero
tinuloy-tuloy ko. At alam niyo partners, sa mga nanonood, Nak, sabi niya, buti na lang, di ka nakinig sa akin. Kasi kung nakinig ka, siguro empleyado ka pa rin ngayon. O siguro isa ka sa nawalan ng trabaho. Yan yung buti na lang. Buti na lang pinanindigan ko yung desisyon ko. Buti na lang hindi ako nakinig sa mismong mama ko. Tuloy-tuloy, di ba? Diretso. Kasi ako yung mas nakakita. Yun yung siguro mentor yung para sa akin na nakatulong talaga sa akin yung naging responsable ako sa kung ano man yung desisyon na ginawa ko. Ayun po, Yeah. guys. So malaking factor talaga yung paninindigan sa desisyon. Kaya nagkakaroon ng malaking resulta. Isa sa reason kung bakit magkakaresulta ka dito sa business natin is yung paninindigan mo na pag sinabi mong gagawin mo. Pag nakita mo yung saan ka papunta, kahit ano man sabihin ng mga mahal natin sa buhay, diretso ka lang. Which is, ang sabi ko nga, ang paninindigan mo na ituloy yung business, gawin yung business, hindi ibig sabihin nun hindi mo na sila mahal. Dahil sobrang mahal mo yung pamilya mo, yung parents mo, kaya mo siya ituloy-tuloy. Tama? So, dahil dyan, Coach Francis, sa realization mo, sa paninindigan mo, meron naman akong video ipapanood sa'yo. Right Sino now. kaya yun? Sino kaya yan? Hello kuya, it's me, si kani mo igsoon nga ikaupat, si Julma. So ako I just wanted to tell you that I am so proud of you na kanang tanan nimong nakabot nga mga butang, proud kay ko. Kabalo ko kung kanang how hard nimo na nga para makuha na nimo mga butangan na imong ganahan karon. Kabalo ko unsa ka hardworking. Kabalo ko nga kuan nga sugod pa atong mga bata-bata pa ko. Kabalo ko nga nagunsa ka nagtrabaho ka, gisacrifice nimo imong studies para makakuan ta, like natay pang kuan sa ato ang balay. Kabalo ko kung unsa nakakapoy na magtrabaho nga pag-abot nimo kay kuan napay kay mga responsibilidad diri sa balay. Ako lang ingon is proud ko nimo, bahalag nag-silent lang kay ko nga pag ingon nga proud ko nimo bisag unsay imong buhaton sa imong tanang kinabuhi, proud gyud kay ko nimo. Yes. Congratulations kuya. Hi, ako lang may istorya sa imuha kay proud kay mi sa imuha, and also kanang imo nang nahinay-hinay o kanang kabot imong mga pangandoy sa kinabuhi. Pray lang permente kay Papa God, and kabalo man mi nga nakagiim nga mas dako nga pangandoy sa imong kinabuhi. Be humble lang always, and congrats sa imong sa mga blessings nga niabot sa imo, and deserve ka na nimo kay grabe ka hardworking nga pagkatao, and mara to good luck sa mga mabutay pang panahon. Salamat. Pan ko, Dudong Francis, kamusta? Dili ko katuo nga moabot nimo nang imong nakuan karon, nakabot karon sa una. Nagkuan ka, nag-high school ka, magbaklay-baklay lang kag uli. Dayon, nagkuan ka og nagkuan ka construction. Murag 2 years, dayon. Pag human, nagkuan ka, Jollibee ka, Jollibee waiter ka sa Jollibee. Wala ko nagtuo nga may anak ka, then karon anak ka sa Empower Consumerism. Diin murag akong tan-aw nimo, murag gusto nimo na murag naadjug kay maabtan ba, naadjug kay kaugmaon din hang dapita. O congratulations karon
nangkuha na ka og sakyanan. Hinaot unta nga mo kuan pa more pa blessing, more blessing pa maabot sa imong kinabuhi. Congratulations anak. I love you. Good health. Take care. Thank you. Ayun. Bisaya. Oo. Ayun. Coach Franz, kamukha mo pala yung pamilya talaga kayo kasi magkakamukha kayo lahat. Anyways, Coach Francis, tawag dito, maraming nagsasabi na hindi daw nila naiintindihan kasi Bisaya daw. So, ano na lang, i-translate ko na lang. Ang sabi ng parents ni Coach Francis is congratulations. Anyways, Coach Francis, ano yung pakiramdam mo na nakita mo yung message ng family mo right now? Grabe, unexpected kasi wala namang signal doon. Paano? Sinong organizer niyan? Walang signal doon sa amin eh. Kung wala sa bukid yun eh. Well, di ko alam paano nila nahanapan ng paraan yun. And thank you so much sa nag-organize. Syempre, unexpected. Diba? Ayun. Thank you so much sa akong mama, sa mama ko, and sa mga kapatid. Actually, meron pa akong 2 kapatid. And sinasalong mo. Hello po. Hello, ma, pa. Coach Franz, Diba? anong tawag dito? Surprise, andito pala sa Zoom event natin right now yung parents, yung mother mo, yung family mo. Nanonood sila right now. Kanina pa eh. Ganun ba? Ayan, Oo. so, diba, thank you so much, ma, pa. Thank you kasi, ayun, napaka daming sakripisyo na ginawa niyo, diba, para sa amin. And ginagawa ko to talaga para din naman sa inyo. Kaya salamat, and alam ko na hindi na kayo pabata, kaya tinodo ko, di ba? Kaya soon, di ba, magkita-kita tayo, and iba na. Magandang reunion na yung gagawin natin. And di ko alam kung nandito si Papa. Si Papa nasa ibang ibang lugar, nasa Dipolo. Di ko alam, di ba? Pero thank you so much sa nag-organize. Na-appreciate ko po, na surprise talaga ako kasi akala ko si Tita Gima okay lang kasi Tita Gima baka talaga yan, pero di ko akalain na si Mama, yung mga kapatid ko, 2 kapatid ko, makapagbigay din ng message kasi malayo talaga yan sila eh. And let's do this. Salamat. Kita-kits soon. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Kaya ako talagang kahit anong mangyari, tinutuloy-tuloy ko, tinitiis ko kahit na I think 7 years na hindi ako nakauwi. Tinuloy-tuloy ko, tiniis ko yon, para kahit na makauwi man ako, ibang uwi na, 'di ba? Magandang buhay na yung maibigay ko po sa inyo. Para din ako nag-abroad, 'di ba? Tinis, talagang namimiss ko yung pamilya ko, totoo lang. Pero ayun, sacrifice, kailangan ko magsakripisyo para sa magandang buhay na naghihintay sa amin. Ayun po, mentor. Coach Francis, ba't mo pinipigilan? Ayun, okay lang, Vince, gano'n. Anyways, Coach Francis, ano masasabi mo sa ako personally, I'm very proud of you, and at least ngayon nakita ko na talaga yung family mo. So, yun, nakita ko na saan kayo nagmana. So anyways, Coach Franz, ano masasabi mo sa lahat ng blessings na nangyayari sa iyo right now through our online platform? Ano masasabi mo, posible din ba 'tong mangyari sa mga nanonood right now? Posible din ba mangyari sa kanila 'to? Yung blessings na natatanggap mo? Yes, men. Unang-una, syempre, Lord God, thank you so much
sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa akin, sa amin, sa pamilya ko araw-araw. Thank you, 'di ba, sa opportunity na binigay mo sa akin. At naging instrumento din po ako sa mga nagtiwala sa akin. And talagang masasabi ko possible po lahat. Kapag nandito ka sa community po natin, lahat po pwedeng mangyari. Hindi po kami namimili po dito, may pinag-aralan ka man po or wala, ma-professional ka man or hindi, regardless kung ilang taon ka, 'di ba? O hindi po kami dito namimili. Possible po kung nangyari sa akin. Ayan, okay na. Ayan, parang hinahabol ko yung yung hinihinga ko, 'di ba? So, kung possible po nangyari sa akin, alam ko mangyayari din po sa iyo. Magtiwala ka lang at sumabay ka lang talaga. Ako, ito, totoo lang po, 'di ba? Naririnig tayo ng nasa taas. Possible po na kung anong nangyari sa akin, nangyari sa mga mentors po natin, mangyayari din po sa iyo. 100%. 100% po talaga. Walang sugarcoat, walang halong pagpapaganda ng salita. 100% po mangyayari din po sa iyo the moment na sumabay ka sa community po natin. Yun po, Vince. Yan. So, yun. Ang pinakamaganda lang talaga sa business na to is fair. Fair talaga. Lahat tayo magkakaroon at fair tayo magkakaroon ng results. Kung magkakaroon yung isa, for sure magkakaroon din yung iba. Kasi pareho lang naman tayo ng ginagawa. Nagkakaiba lang sa pagiging seryoso, sa paninindigan, na talagang ituloy-tuloy yung business. And Coach Francis, lastly, gaano kalaki ang factor na willing ka talagang mag-humble down sa mentor mo para mas mag-guide ka ng maayos? Oo. Yes po, mentor. Mabilis lang po, mentor, yung mabilis kang matuto. The moment na willing ka tanggapin yung correction ng mga mentors, hindi mo sinasaway. 'Di ba? Hindi ka umaalma. Chill ka lang. Tanggapin mo kung tinuruan ka, magpaturo ka. 'Di ba? Malaki po talaga siyang impact, naging factor sa akin. Kaya po siguro ako yung naging mabilis. Siguro mabilis akong kumita. Malaki yung kinita ko. Nagka-resulta ng maganda. Dahil po marunong akong mapagkumbaba. Kung ano yung tinuro sa akin, thank you. Thank you, mentor. Thank you, Mentor Yuka, Mentor Binjon. Thank you, Mentor Tanya. Thank you sa lahat ng mga nagtuturo sa akin personally. Tanggap ko yun eh. Kahit na sino, basta tama, kahit sa mga kasama ko dito, observant ako. Mga kasama ko, sila Coach Nico, di ba? Mga OFWs. Ako eh, kung mga willing, sige, bigyan niyo pa ako ng pwede kong mas improve. Kasi yan yung magpapabilis sa akin. Sige, turuan niyo ako. 'Di ba? Willing akong magpaturo, willing akong tanggapin yung mga tinuturo. Kaya importante po talaga siya na dapat willing kang magpaturo. Kasi kung totoo na ako personally, kung totoo na magaling na ako, 'di ba? Dati nagtatrabaho ako, kung totoong magaling na ako, bakit ganito or bakit ganun yung resulta ko? Or ikaw, kung totoong sobrang galing mo na, alam mo na yung negosyo, tingnan mo po yung resulta po. Tingnan mo yung result. 'Di ba? So alam ko kung magkano laman ang bulsa ko. Alam ko
kung anong meron ako. Kaya sino ako para hindi sumunod? 'Di ba? Sino ako para hindi makinig? 'Di ba? Pinaka ano ko mentor is yung pride, hindi naman yan para sa akin. Yung pride kung hindi naman nakakatulong pakitain ako, 'di ba? Kumbaga totally ano ko yan sa akin, in-erase ko yan. Kaya pwedeng gawin nyo din po yun. Regardless kung mas bata sa'yo yung coach, regardless kung bago yung coach, di ba? Regardless kung sino yung coach, ano lang, makinig. Dapat tama din yung pinapakinggan po ninyo. Kasi ako wala naman akong ibang pinapakinggan eh. Pinakauna, down the line, Mentor Joseph Lim, Mentor LPG, Mentor Tanya, Mentor Binjun, Mentor Yuka. Sila lang naman yung pinapakinggan ko. Kaya naging align. Diba? Hindi na ako nakikinig sa mga iba pang mga mentors. Diba? Nakita ko sa kanila yung resulta na gusto ko, sa kanila ako makikinig. Ayun po, mentor. Yes. So, importante talaga na mag-humble down, na ibaba yung pride para mas mabilis yung communication. Tama? Yes. So, Coach Francis, bago tayo magtuloy-tuloy, meron isi-send si Mentor Yuka sa'yo na message, and basahin mo yan ng malakas. Basahin mo siya ngayon, yung message niya. And para ano natin kasi ako hindi ko din alam yung message niya eh. Gusto ko basahin mo. Ano kaya yan? Ayan. Ay, screenshot, may screenshot, Coach Franz, tapos basahin mo yung screenshot. Sige Yung po. picture. Oo. Okay. Ayun. Ayun, basahin ko lang dito. Yan. Hi, Franz. Surprise! I'm too healthy now. Ayan. Hindi pala si mentor. Ayan. So, kaya isusulat ko na lang muna. Congratulations sa iyong another achievement. Sa iyong first brand new car. I am so proud of you. Nag-umpisa pa lang lahat ng blessings, Franz. Basta always remember, paa sa lupa, kahit anumang blessings dumating. Thank you, mentor. Yan po yung pinanghawakan ko, paa sa lupa palagi. Palagi tayo magpapasalamat at pay it forward para mas madami pa tayong matutulungan na mga gusto ding magbago ang buhay. Your life is a testimony of faith. Alam ko kahit di mo alam, aabutan mo sa academy, pero tumuloy ka pa rin kahit sa FB mo lang kami nakikita. Salamat po, mentor. Maraming salamat. Dahil sa faith na yon at sa lakas ng loob mo, nandito ka, and of course, di mo aabutin ang results mo now kung di mo inayos mga kaugalian mo. And I salute you for that, Franz. Hindi lahat nababago ang buhay kasi hindi lahat willing magbago ng ugali. Hindi ko kayo binibaby na mga mentees ko at never ko gagawin kasi malaki tiwala ko sa inyo sa kayang-kaya nyo din. Lalo na ikaw, again Franz, kung napansin mo, wala ako masyadong videos nakasama ka sa pag-release mo ng car kasi di ko mapigilang maiyak, Franz. Sobrang happy ako na makita kang masaya at naabot unti-unti mga usapan natin. Iyakin ako pag nakikita ko kayo na naging maayos resulta at nagagawa niyo ng tama. Ginagawa natin. You make me proud, Franz. Again, taas sa lupa. To more achievements together, Franz. Maraming salamat sa tiwala na ako isa sa mga nag-guide sa I love you so much, Franz, Mentor Yuka. Ayan. Maraming salamat, Mentor Yuka. Grabe, no?
napaka talagang galing sa puso. And maraming salamat. Oo, kaya naintindihan ko sa mentor eh. 'Di ba? Kahit anong correction yan, oo, nagagalit sa akin si mentor kasi may mga bagay na hindi dapat ginagawa na ginawa. Pero dahil willing akong magpa-correct, yes, mens, malaking respeto ko po. Malaki po yung respeto ko po sa inyo. Mentor Vince, Mentor Yuka. Kaya kahit anong mangyari, paa sa lupa, susundin ko po yan. Kasi alam ko yan yung makakatulong sa akin. Thank you so much, Mentor. Thank you so much. Yan. So, isa sa isa sa pinaka tumulong sa'yo na tao dito sa community natin, Mentor Yuka Goshi. So, palakpakan po natin yan, Mentor Yuka. So, alam ko naman, kasi partners kami ni Mentor Yuka, alam ko yung mga adjustments na ginawa niya for you, para sa inyo, sa community. So, yun nga, sabi ko, nagbunga lahat ng mga ginawa niya para sa inyo. So, congratulations ulit, Coach Francis, and thank you sa very powerful na message galing kay Mentor Yuka. And right now naman, ako Coach Francis, meron din akong konting message para sa'yo. And alam mo naman, as ako mentor mo, konti lang, wala ako masyadong sinasabi. Ako yung type of tao na kung ano yung gusto kong sabihin, yun na yung sasabihin ko agad sa'yo. And alam ko, marami akong nasabi sa'yo, marami akong naituro sa'yo, marami din akong nasabi na nag-push sa'yo nung mga nakaraan. And alam mo na yon, yung first goal mo na hindi mo nakuha. Oo. So anyways, as one of your mentors, ang masasabi ko lang talaga, I am very, very proud of you. Oo. Hindi ko man yan palaging sinasabi, pero alam ko, ba't ako yung umiiyak? Hindi lang, ako as mentor nyo, sobrang gusto ko talagang maging successful kayo. Kasi palagi ko yung pinagpapasalamat yung wait lang. Palagi kong pinagpapasalamat sa lahat ng mga hovers, lahat ng mga nag-Royals Academy, yung trust na binigay nyo sa amin. Kasi hindi biro. Ilang taon pa lang ako, parang ang dami ko ng anak. Parang ang anak ko, 100, 50, 30. And sobrang nakaka-proud lang na nakikita ko as parang parent na nakikita mo na nagiging successful yung mga taong tinutulungan. So yun, Coach Francis, I am very, very proud of you in behalf of the Royals Academy, sa mga council. Thank you for the trust, and alam ko kung paano ka namin tinulungan. Gagawin mo din yun sa mga taong nagtiwala sa'yo. Yes po. So, Yes po. Thank you so much. Love you, man. Imagine mo, pusta ko, umiyak ako. Ayan. So anyways, Coach Francis, meron pa tayong isang magme-message sa'yo na alam ko, proud na proud din siya sa'yo. Yun, pa-play ako ng video. Yun, hello. Ayan. Yes, congratulations, Coach Francis. I am so proud of you. The whole RIE community is so proud of you dahil ngayon, dahil sa isang matapang na desisyon na ginawa mo before, isa ka ng inspirasyon. Hindi lang sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa'yo, hindi lang sa family mo, hindi lang sa buong CEO community, kundi sa lahat ng mga nanonood right now sa event natin and sa buong community natin, Royals International Empire. Hindi mo alam kung gaano kalaking impact ang nagawa mo right now na nabuhayan mo ng pangarap ang napakaraming mga tao na nanonood and napakarami pang mga tao na manonood pa sa'yo in the near future and sa lahat ng mga events na gagawin mo pa
And yun, keep it up. Nagsisimula pa lang tayo. Yung success na meron ka right now, always remember, patikim pa lang yan. Yung pagiging milyonaryo, well, the fruits of your labor na pagkakaroon ng car, 'di ba? Kasi right now ang pagkakaroon ng car is no longer a luxury, it's a necessity. So ngayon may car ka na, mas mabilis mo nang mapupuntahan yung mga kailangan mong puntahan na related sa business natin. Mas mabilis mo nang mapagsisilbihan yung ating mga partners, yung mga partners all over the world. So use that car as a tool for you to prosper more, for you to help more people, and of course for you to become an inspiration to more people. And I wish you more and more success pa, more and more achievements pa, and syempre mas marami ka pang taong matulungan. Kasi alam ko namang sobrang bait mong tao. So yung kabaitan na yan, ituloy-tuloy mo pa yan, mas lalo mo pang paglaguin yan sa lahat ng mga ma-achieve mo pa, naway mas lalo kang maging mabuting tao, mas lalo kang maging magaling na leader sa mga taong naniniwala and nagtitiwala sa'yo. Basta, andito lang kami always for you. Yan, in behalf of your mentors, si Mentor Yuka, Mentor Binjun, the whole RIE community will always be here to support you sa lahat ng mga pangarap mo pa, and to cheer you sa lahat ng mga achievements, and to witness yung growth na mangyayari sa'yo, yung transformations pa. I'm so excited for you. Yun lang, I'm sure yung mama mo, yung papa mo, yung family mo, being the first millionaire and the first car achiever in your family, I know they're very happy and they're very proud of you. And with that, talagang sobrang nakakataba din ng puso bilang one of the mentors in this community na makakita ng kagaya mo na nagsimula lang before na syempre pangarap lang ang bit-bit, pero ngayon unti-unti mo nang na-achieve yung mga pangarap mo. Kaya continue to be that inspiration to everyone along the way. And sa lahat ng mga nanonood right now, kung nagawa po ni Coach Francis, definitely kayang-kaya nyo din po. Basta maniwala lang kayo. Nandito na kayo sa tamang community. You already have this family to support you, to guide you, and to teach you with everything that you need to know for you to be equipped in this lifetime para makuha mo yung mga pangarap mo. Ang gagawin mo na lang talaga, sundin mo na lang yung mga mentors natin dito, yung mga tinturo natin, yung system na meron po tayo. And definitely this year and in the next years, I'm sure yung kwento mo naman ang talaga namang magiging blockbuster hit dito sa RIE community. God bless everyone and thank you so much. Congratulations again, Coach Francis. I love you. Thank you so much. Yun. So ano masasabi mo, Coach Francis, sa mga message ng mga mentors mo sa'yo? Thank you so much, Mentor Yuka, Mentor Binjun, Mentor Tanya. Sobrang nagpapasalamat ako. Hindi to enough, pero pangako po, ito, dideclare ko po, talagang mag-stay po ako at mas marami pang i-achieve. Lalapit or didikit po ako sa inyo, di ba? At syempre, declaration ko po, mas tutulong at tutulong pa po ako na mga katulad ko po na mga dreamers and yung mga OFWs, mas marami pong matutulungan. And maraming salamat. Talagang very special talaga, no? Dati napapanood ko lang kayo sa mga Zoom. Artista kayo para sa akin nung nag-umpisa ako, pero right now nandito na ako sa Royals Academy. Nakikita ko na kayo, nakakapaghalubilo ako sa inyo. And yung buhay niyo po right now, inspirasyon, kumbaga kayo po yung tinitingnan ko, inspirasyon ko po kayo. Kaya alam ko na ang dami niyo pong responsibilities, 'di ba? Kasi sa sobrang laki ng community po natin, pero up until now ay
hindi po kayo, hindi niyo po kami pinapabayaan. And isa po ako sa naging bunga dahil po sa mga tulong ninyo, sa mga aral ninyo sa amin. Maraming salamat. I love you po, mentors. Basta, hindi lang po, nag-umpisa lang po tayo. Di ba? Mas marami pa po tayong ilalabas na mga resulta. Thank you so much, Mentor Binjon. Maraming salamat. Yeah. So, Coach Franz, bago tayo mag-end, any last message po sa mga manonood na mga nanonood sa atin right now? And I know for sure marami kang na-inspire, marami kang na-motivate, marami kang nabuhayan ulit ng pangarap tonight. So, ano yung message mo sa mga taong yun sa community natin? Unang-una, Mentor, sa lahat ng mga partners natin na nandito, kung sino yung pinaglalaban mo or kung sino yung purpose, kung anong purpose meron ka right now, para kanino ka nagsisipag araw-araw, ipaglaban mo lang po yan. And yan kasi yung ginagawa ko. OFW ka man, kabataan ka man, nandito po yung Royals International Empire. Nandito po yung company po natin. Maraming salamat sa company natin, sa BODs, sa training team, sa lahat ng mga bumubuo ng company natin. Maraming salamat. And yun, sumabay ka lang, magdesisyon ka lang. Yung tipong desisyon talaga na, Coach, Mentor, gagawin ko na po talaga. Buo na talaga yung desisyon ko na mag-VIP. Buo na talaga yung desisyon ko, Mentor, na sumabay, pumasok sa Royals Academy. Mentor, diba, gusto ko ding marinig na, Mentor, meron kasi akong hinihintay din na gusto ko din na mag-desisyon din po na pumasok din siya dito sa Royals Academy. Yung tipong ikaw na mismo, diba, kayo na mismo yung magsasabi sa mentor mo or sa coach mo na, Mentor, ito na, diba, sasabay na ako sa'yo. Kasi yan po talaga yung ginawa ko. Kasi nung sa Cebu po ako, kung nanatili po ako at hindi po ako nagdesisyon, manatili po ako sa Cebu, alam ko na siguro wala din pong mangyayari sa akin. Siguro isa ako sa mga nag-quit or bumalik sa pagtatrabaho. Yun po yung nakikita ko. So, paulit-ulit ko itong sasabihin, nagdesisyon lang po ako. Yung buo na desisyon na pupunta na talaga ako sa Royals Academy. Kahit sino man yung pipigil sa akin, kahit mama ko man yan, kahit papa ko man yan, asawa, anak, di ba, or kung sino man yan, pupunta talaga ako sa Royals Academy. Gagawin ko na talaga yung negosyo, kahit sino man yung pipigil sa akin, mag-BVIP accounts na talaga ako, hahanapan ko talaga ng paraan. Yun po yung ginawa ko, at siguro yan din po yung ginawa ng mga nagtagumpay dito sa community natin. Kaya yun po yung pwede kong maibigay sa inyo. Hindi po siya marami, desisyon lang talaga. Buo at isang matapang na desisyon, yan lang po yung gagawin ko. Yun po, Mentor. Thank you very much, Coach Francis. Sobrang gandang message para sa mga viewers po natin. And once again, congratulations on your very first car dito sa community natin, dito sa online platform po natin. And alam ko marami sa nanonood right now is, ano ba yung car? Ano ba yung binili ni Coach Francis? Anong hitsura ng binili ni Coach Francis? Hindi pa namin nakikita ng maayos or ano ba yan? So meron kaming inihandang video na inedit para sa iyo para mapakita natin sa community natin kung ano yung ginawa natin kahapon. So pa-play po ng video na alam ko sobrang maraming matutuwa nito.
Hello CEOs! So andito tayo ngayon sa Toyota Santa Rosa kasi today is the big day na yung inaasam natin, hinihintay natin na car release ni Coach Francis. So andito kami right now, kukunin na namin yung kanyang brand new car. So biruin mo, dating nagtatrabaho sa Jollibee, nag-construction worker, nag-call center pa, pamangkin ng OFW, and after a few months of doing the business full-time, right now po, kukunin na niya at makakabili na siya ng kanyang first car. Samahan nyo kami sa loob and para makita nyo kung gaano ka-excited yung buong community. Sobrang gandang result ngayon. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. Congratulations, Coach Francis! We are so proud of you. Ako personally, I'm so proud of you kasi grabe, isa na naman pong pamangkin ng ating mga OFW partner ang ngayon nagkaroon ng solid result dito sa community natin. And nakakatuwa lang kasi nakita kita, na-witness ko how you started here. Inaral lang talaga yung business natin and napaka-masunurin na, napakagaling mong sumunod. Kaya naman right now, ganyan na yung result mo and I believe you really deserve that result and excited ako na makita ka na i-drive yung car na yan and syempre, I wish you more success dito sa ginagawa natin. Patikim pa lang yan. Nagsisimula pa lang tayo and I'm excited na makita ka na maabot mo pa yung mga mas malalaking pangarap mo. I'm so proud of you and sa mga makakapanood neto, I'm sure ikaw naman ang next. Grabe, this is it guys. So sobrang happy ako of course kasi gusto kong ipakita at ipakilala sa inyo yung taong isa sa nagtiwala sa buong community natin and right now, pinatunayan niya talaga, 'di ba, na basta magsipag ka lang at gawin mo lang talaga ng tama yung negosyo natin, magkakaroon ka ng resulta. And of course, isa siyang pamangkin ng OFW, dating empleyado for 6 years, naging construction worker, Jollibee crew, factory worker, and naging call center agent right now. Ayan, grabe. Nagkaroon na siya ng first car niya dito sa community natin. Please help me welcome Coach Francis. Ayan. Ayan, so grabe. Actually hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. At na-excite, 'di ba? Parang ano yung tuhod ko eh, 'di ba? Ganyan. Pero anyway, sobrang thank you so much sa buong community po natin, Royals International Empire, Royals Academy, kung saan po ako, isa po ako sa naging produkto, CEO community, sa lahat ng mga mentors. Ayan, shout out po sa founders po natin, Mentor Tanya Morales, Mentor Binjo Bunagan, sa lahat ng mga councils, Mentor Yuka Goshi, thank you so much sa lahat ng mga coaches, 'di ba? Dahil sa isang matapang na desisyon na ginawa ko way back 2 years ago, ito yung naging produkto, 'di ba? Sobrang di ko akalain na talagang dito sa community natin lahat ng pangarap natin sa buhay talagang matutupad, lahat possible po talaga, 'di ba? Ako po yung patunay. Actually marami na, 'di ba? Kailangan mo lang gawin is mag-decide na sumabay sa amin. And next month, isa pa ako sa makakasama sa Hong Kong. Matatataka na for the first time yung passport natin, 'di ba? Grabe, ang daming blessing dahil yan sa desisyon na ginawa natin, ginawa ko way back a few years ago. And ayun, sa lahat ng mga dreamers out there, huwag kang mawala ng pag-asa. It doesn't matter regardless kung anong background o kung anong sitwasyon mo right now.
Kailangan mo lang sumabay, magtiwala sa sarili mo. And good news, sa totoo lang, ako po yung pinakaunang anak, di ba? Pinakaunang membro ng pamilya po, family tree, na nagkaroon po ng sasakyan. Yes! Totoo po talaga. Yes, totoo po talaga na dito binali ko or talagang kinat ko po yung kadina ng kahirapan sa pamilya po namin. Kaya kung nagawa ko, alam ko, kayang-kaya mo din. Sumabay ka sa community natin kasi sobrang ganda ng mga naghihintay sa inyo dito. Yun lang po. Thank you so much. Yan. Congratulations again, Coach Francis. So, I know for sure tumatayo na yung mga balhibo mo, nakikita yung video na yon. And once again, we are very proud of you. Kami ng mga mentors mo, Mentor Yuka, Mentor Tanya, sa lahat ng coaches, lahat ng mga MCs ng community, mga coaches ng community, alam ko sobrang proud sila sa'yo. And isa lang talaga masasabi ko, Coach Franz, sinabi dito ni Mentor Yuka kanina, nag-uumpisa pa lang tayo. Yung mga nakukuha mo right now is nag-uumpisa pa lang yan na mga massive or more blessings pa na makukuha mo. And ito sinabi ko sa iyo kanina, kagabi or kaninang madaling araw ba yon, na ang dami nating napukaw na pangarap ngayon, hindi tayo pwedeng magpahinga. Kailangan tuloy-tuloy pa rin natin yung ginagawa natin kasi may mga taong nabuhay ulit yung pangarap ngayon at sila naman yung tutulungan natin. So pay it forward kumbaga. Tama, Coach Francis? Yes po, Mentor. Yan. So bago po tayo mag-end, gusto ko lang sabihin sa lahat na congratulations at pinagbigyan mo yung sarili mo right now na mapanood yung very special moment, very special event para kay Coach Francis. And alam ko for sure ngayon na habang pinapanood mo yung kabuuan ng event na to, napukaw, nabuhay ulit yung pangarap mo na nasabi mo din ulit sa sarili mo posible. Kasi ang daming event mo napakinggan, ang naririnig mo lang success, income, and right now nakita mo talaga na yung success na yon may resulta talaga. And we are very lucky. I am very lucky, you are very lucky kasi merong Royals International Empire na community na willing mag-extend ng kamay, willing mag-extend ng tulong para makuha mo yung mga pangarap mo, para makuha yung mga pangarap ng mga mahal mo sa buhay. So, wala ka pong makikitang ganun sa labas. Dito ka lang po makakuha ng ganun. And before po ako mag-end, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat po ng council, sa mentor natin, Mentor Tanya Morales, kina Mentor Yuka, Mentor Crison, Mentor Julie, Mentor Chona, Mentor Rafi, Mentor Grace, Mentor Ramon, sa lahat po ng councils under our community. Thank you. Salamat kasi itong mga taong nanonood right now is tinutulungan niyo. Tinutulungan natin na sila naman, kung ano yung success na nakukuha natin, sila naman yung makakuha doon. So guys, buong taon natin tong gagawin. Buong taon ibigay nyo yung trust natin. Marami pa tayong gagawin. Marami pa kayong makikitang result. Marami pa kayong makikitang success stories starting today dito sa ating community, Royals International Empire. At sa lahat po ng mga partners na andito, if meron kayong mga family members na gusto nyong tulungan, gusto nyong isama sa Royals Academy, talk to your coach right away. Kausapin mo agad yung coach mo. Magtanong ka ano yung qualifications para makapasok sa Royals Academy. Kasi kami, sobrang handa kaming tulungan yan. So handa kami tulungan ka, tulungan yung family mo. Para naman, pangarap mo naman natin yung gawa natin ng event. Yung next naman ng mga upcoming events is about naman sa'yo. About naman sa success story mo na nagawa na itulong ng Royals International Empire. And once again, bago po ako mag-end, meron po akong i-flash na event, na upcoming event po natin by tomorrow. So Tech, ready na ba yung poster natin for tomorrow?
So alam ko maraming nanonood right now na sobrang na-inspire. Sobrang nagandahan talaga sa mga nangyayari. And kagabi pa yan, tinitignan yung post. Ano ba yan? Sino ba yung naging car achiever? So yun, Coach Francis Bation. So congratulations again, Coach Francis. And that's all. I-ano nyo na lang. Meron tayong isisend ng mga upcoming events po sa inyo. Isisend po yan ng mga coaches po ninyo. So that's all po. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Kita-kits po tayo sa mga upcoming events po natin.